Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating lagi pong sumusubaybay at tumututok po dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. So, sa oras pong ito, binabati po natin ng magandang araw ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, yung ating pong minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre po, yung ating pong House Speaker Martin Romualdez. No, at maging yung ating mga magigiting, mahuhusay at tapat na mga congressman. At syempre yung minamahal po nating mga kababayan na lagi po nating nakakasama dito, no? At maging ating mga bagong mga subscribers. So sa mga kababayan po natin sa mga gusto pong mag-message, ito po yung official nating messenger ngayon. So dito po kayo magme-message, hindi na po doon sa dati dahil hindi ko na po mabuksan dahil nahack po, no? So, salamat din po sa mga nagpaabot po ng kanilang simpatya, paghanga at maging sa kanilang mga message na nakakapagbigay po ng lakas ng loob sa inyong lingkod. Okay? Okay mga minamahal ko mga kababayan, bumalik po tayo sa usapin patungkol po dito kay ulamit. Yan, okay. Yung nagsalita po o yung ginamit po ni Sara o maging ng SMNI para po takutin ang gobyerno, no? Nung nilabas ko po to mga minamahal kong mga kababayan, yung usapin patungkol po dito kay ulamit. Marami po sa mga, yung iba lang naman pala, lalong-lalo na yung mga didilis na hindi matanggap na nabuking sila. Sabi nila, paninira lang daw ito. Sabi ko, sinong niloloko ninyo? Ako mismo, membro ng MNLF. Diba? Diba? So, dahil na-booking po ito, mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko, marami po ko message na tanggap mismo doon sa messenger ko na gustong-gusto na pala akong ipatumba at may patong na pala talaga ang ulo ko kay Sara Duterte. No? So, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Ganun talaga yung buhay. Ganun talaga. Diyan sila masaya. Diyan sila sanay. No? So, may nakarating po kasi sa kaya ginagawa nila yung paraan na makuha yung location natin, makuha yung pinaka full face natin. 'Di ba? So, lahat gagawin ni Sara kasi alam niya na mas matindi ngayon sa Epipandio Labrador kaysa po sa ating mahal at ginagalang na Kaper si Lapid, no? Doon sila nagkamali. Akala kasi ng mga Duterte, pag pinapatay na nila, pag pinaligpit na nila kay Bantag ang ating minamahal at ginagalang at iniidolo kong Kaper si Lapid ay mawawalan na ng kapalit sa kanya. No, hindi nila alam, mas lumala. 'Di ba? So, kaya gagawin po ng lahat na yan. So, gagamit sila ng ibang mga tao. Para ko niya, meron pa nga nagsasabi sa akin dito na meron daw naghahamon, binibigay yung address niya. Tapos para daw, kung talagang matapang ako, bigay ko rin daw yung address ko. Pag-aralan niyo mabuti kung ano ang motibo dyan. Di ba? Anong motibo dyan? Bakit kailangan kunin yung address ko? Bakit niya kailangan ibigay address siya? Pura puntahan ko siya. Doon pa lang halatang may plano Halatang may plano. Isipin mo na lang kung matalino ka at kung may utak ditong bubbles na to. Akala siguro nila maiisahan nila tayo.
Siyempre, hindi naman tayo nag-iisa. Marami tayong tropa, lalong-lalo na sa gobyerno. Marami tayong katropang pulis, may kumpare akong NBI. Kinukonsulta ko sa kanila to. Anong sabi nila? Iisa lang. Bitag yan. Di ba? Bibitagin pa ako. Kasi, tingnan mo nga naman, pag ako pumunta doon, unang-una, talo ka na. O talo ka na. Kasi unang-una, ipalalabas nila doon na ikaw yung naghamon, ikaw yung naghanap ng gulo. So magmula sa barangay hanggang sa pulis, talo ka. 'Di ba? Talo ka. Kasi ikaw yung pumunta eh. Ngayon, pag siya naman ang pumunta dito sa amin, ang tanong, anong mangyayari? Dito na po magkakaroon ng choice. Dito na magkakaroon ng pagkakataon itong mga aso ni Sarah na binayaran niya para ipatumba ko. Na kung saan hindi lamang po ako ang gusto niyang ipatumba, maging yung aking pamilya. Diba? So doon palang komplikado na eh. So kagabi, nag-usap-usap kami, lalong-lalo na yung mga general natin dyan sa MNLF. So ang magiging plano nito, 12 pa rin kami, pero papalitan na ng tao. So may gustong sumama na 8 o 7 MNLF na gusto talagang... So, yan. So, ayoko nang sabihin, basta pagka merong gustong ang sabi ko nga, doon tayo sa isang lugar na walang madadamay. Kasi dito, isipin nyo na lang, katangahan, malaking katangahan, tulad ng sinabi ko, hindi tayo puro tapang dito. Ang ginagamit natin dito, kailangan utak din. Di ba? Utak din. Tinignan po namin yung address ng sabi ko nga, may something. Kumbaga may bitag at hindi talaga siya doon naglo-locate. Kumbaga, pagka kumagat tayo, may nakaabang na doon. May nakaabang na doon, kumbaga, raratratin na lang tayo. 'Di ba? Alam natin yung larong ganyan eh. Sabi ko, hindi naman tayo ngayon lang pinanganak eh. Sabi ko nga, kahit sinong itapat ninyo kay Epifanio Labrador, no? Kung pagdating lang sa psychology o sa pag-aanalisa, hindi tayo ganun kataas eh, hindi tayo ganun kalaki na pinag-aralan. Pero, kung kapareho ko lang naman ng antas, kapareho ko lang, hindi ako mababasta-basta eh. Hindi, pag-aralan ninyo, bakit kailangan ganun, di ba? Kung talagang gusto mo ng totoong away, doon sa isang lugar na kayo-kayo lang. Di ba? Walang madadamay, hindi agrabyado yung isa, hindi ka rin agrabyado. Yung tama lang, yung pantay lang. Yan ang tunay na eh. Pero wala tayong magagawa, talagang ganun. Kumbaga talagang hinahanap nila yung paraan na para tayo po ay makuha. Dahil nga sa, kahit panoorin yung video ko, walang kahit sinong vlogger na nakagawa ng mga inilalabas ko dito na, kumbaga, mga reaksyon. Di ba? Kaya ganun katindi yung galit sa akin nung mga Duterte. Di ba? So akala nila nawala na si Kaper Silapid, hindi nila alam dumoble. So okay, diretso po tayo. So dito po ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, ito. So, kung makikita nyo po dito sa ating tawag nito, screen. Dyan po, dito po sa ating gilid. Ito po yung, kung mapapansin nyo, ito po ay mula po mismo sa Moro National Liberation Front, Central Committee, Office of the Secretary General. So, yan po. So, Moro National Liberation Front. So, yan. So, dito po mga minamahal ko mga kababayan, babasahin ko po, no? Ito po tungkol po dito kay Ulamit. Ulamit. Na kung saan po ay ginamit po ng SMNI at ni Sara Duterte para po takutin ang gobyerno. Para paniwalain pati ang taong bayan na maging ang MNLF ay kampi sa kanya. No? Kaya ginamit nila itong si Ulamit na kung saan tinanggal po sa MNLF dahil po natuklasan na ang grupo ng MNLF ay ginagawa lamang niyang gatasan o ginagamit niya para magkapera. No? Ito pong taong ito, itong pagmumukhang ito, na kung saan ay isinuka, itinaboy, tinanggalan ng karapatan ng MNLF. Ito po yung uri ng taong masasabi mo talagang kalahi po ng mga Duterte. Diba?
So dito, galit na galit po si Ulamit sa akin. May nag-message po sa akin na nandoon sa kanya ngayon na MNLF din. So nakakausap niya, sinasabi din sa akin, ipino-forward sa akin yung mga ni Ulamit. So galit na galit daw si Ulamit sa akin at gusto akong patayin, gusto akong warsyakin, di ba? So ganoon talaga kasi nabubuking sila eh. So ito galing po ito mismo sa national. Galing po ito mismo sa National Secretary po ng Muro National Liberation Front. No? So ibig sabihin sa pinaka-headquarters ito nang galing itong message na ito. Nung pinalabas po ni Ulamit yung interview niya, yung sinabi niya doon sa interview ng SMNI na kung saan naglolokohan lang pala itong dalawang ito. Ito po ang sabi agad, nagpalabas po agad ng statement ang Muro National Liberation Front. So sabi po dito, public statement regarding Mr. Ulamit's video statement. Yan. So sabi po dito, the Muro National Liberation Front, MNLF, under the founding chairman Professor Nors Miswari, refutes the recent video message by Rolando Monk Abdulaziz Alamit, who purportedly spoke on behalf of the organization. Mr. Ulamit is not authorized. Maliwanag po yan. Is not authorized. Pag sinabing is not authorized, may sabihin po, wala po siyang karapatan. No? Is not authorized. Yan ang nakalagay dun eh. To make public statements or issue. Pronouncements for the MNLF. Any statement he makes outside of authorized channels are unofficial and unauthorized. Therefore, the public is urged to disregard any information or claims he makes as they do not represent the MNLF's official position. So malinaw po yun. We remind committed to transparency and accountability in our communications. All official MNLF statements and announcement will be made through our designate spokesperson, MP. Yan MP. Attorney Randolph Bong Parcasio. So siya po ang tagapagsalita, hindi po si Ulamit. Ulamit tuloy. Malinaw po yan, si Attorney Rudolph Bong Parcasio po ang tagapagsalita ng MNLF. Hindi po itong tolongges na ito na ginamit ng SMNI at ni Duterte para lamang po paniwalain ng taong bayan na pati ang buong kamusliman o ang buong organisasyon ng MNLF na kung saan tanging Pangulo lamang po natin ang nakapagbigay sa kanila ng pondo na napakalaki sa pamamagitan ng BARM. Na kung saan noong panahon ni Duterte hindi ito pinansin at hindi sila binigyan ng pagkakataon na pangisawaan ang kanilang sarili. Ang kanilang sariling kultura o pangisawa, tama ba? Bahala na. Diba? So, ang ating Pangulo po ang nagbigay talaga sa kanila ng pag-asa, hindi po ang mga Duterte. Binaligtad lamang po nito ni Ulamit at gusto pa niyang idamay ang MNLF. Tarantado talaga tong hayop na to. Nabayaran to, hindi naman to magsasalita ng ganito kung hindi po to nabayaran, mga minamahal ko mga kababayan. So, tuloy tayo. Thank you for your understanding and continued support. Office of Moro National Liberation Front spokesperson. So, mismo ang tagapagsalita po ng MNLF na si Attorney Parcasio ang nagsalita po nito. So yan, hindi po yan pwedeng pikin, permado po yan. Ayun permado po yan mga minamahal kong mga kababayan. So, wag po kayong magpapaniwala lalong-lalo na po pagka SMNI po ang naglabas ng balita.
Professional po yun, kaya nga natanggalan ng prangkisa yan eh. Ano bang dahilan kung bakit sila natanggalan ng prangkisa? Di ba puro mga fake news yung pinalalabas nila? Di ba? O ngayon, tawang-tawa sa kanila ngayon yung Channel 2. Ngayon sinasabi, pag ang isang tao nagtanim ng kasamaan, masama din ang magiging bunga nito. O ngayon, hindi kayo, ikaw ngayon Kibuloy, pinagtatawanan ka na ngayon ng Channel 2. Pinagtatawanan ka ngayon ni Vice Ganda. Ha? Di ba? So, ito yung sinasabi ko. So, kaya ko po pinalabas ngayon to para po mamulat ang ating mga kababayan na kung ano man po ang ipalalabas na kesyo ganito, suportado si Sara, huwag po kayong maniwala dahil likas po na sinungaling si Sara at pinanganak po itong demonyo. Hindi na po kataka-taka dahil yung tatay nito, Diablo. Ha? Na kung saan, yung mga taga-suporta nito ay mga lahi po ng engkanto. Tikbalang, duwende, at iba pa na kung saan isang uri na kung saan masasamang uri. Na kung saan lahat po sila, mga kaibigan ko, mga minamahal ko, ay talagang kampon po ng kadiliman. Di ba? O kayo, mga taga-SMNI, anong masasabi ninyo sa ano ko nito? Sa sinasabi ko, sagutin ninyo. O, nandyan si Banat Bay, nandyan dyan yung malaking katawan na, hindi ko alam kung katawan ng abnormal ba yan. O, nandyan si Coach, ano tawag nito? Coach Bully. O, may attorney kayo dyan, baka gusto ninyo, like tayo, debate tayo. Ako, gustong-gusto kong sana kaya lang takot ang taga-SMNI sa akin eh. Takot sila eh. Sabihin nyo kung anong topic. Ano yung pag-uusapan natin? Wala, ni isa, walang takot sila kay Epifanio Labrador. Basta pag binanggit na yung Epifanio Labrador, kahit sino natatakot ewan ko ba? Walang kumakasa. Napakasimple lang naman, hindi naman tayo magdidebate lang tayo. Anong gusto niyo pag-usapan natin? Yung tungkol sa mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagawa ni magnanakaw na Digongyo? O kung sino ba talaga ang nagnanakaw sa Pilipinas, sino ang traidor? Kahit anong topic, sabihin nyo. Sabihin nyo kung anong topic. Kayo dyan sa SMNI, kayong lahat, dami kayo dyan. Isa lang katapat nyo, naduduwag pa kayo. Anak mo kayo ng teteng kayo. Paano kayo paniniwalaan ng ano niya? Pag natalo nyo sa Epifanio Labrador sa debate, sasanib ako sa inyo. Kaya lang, di ba? Posible yun. Dahil mayroon po tayong sapat na katibayan na tanging ang ating mahal na Pangulo lang po ang nabubukod tanging Pangulo na kung saan ay sumunod po sa yapak ng kanyang ama na kung saan tapat, tunay na maaasahan at talagang makatao, makadiyos at syempre, kumbaga talagang sumusunod sa batas. Di ba? So, sa mga kababayan po natin, paki-share na lang ho to, pakipasa na lang sa taga-SMNI. Galit na naman itong mga ito sa akin. Magkano kaya idadagdag nila sa patong sa ulo ko? Balita ko may patong na po ako na 3 milyon talagang nilakihan na. Para lamang ako makuha, di ba? So, sabi ko nga, ganun talaga estilo Basta nabubunyag yung mga Duterte. Pag nakita nilang may isang komentarista, may isang vlogger na talagang inaano sila, ayun, talagang galit na galit. No? Lalo na, galit. Gusto daw ako ipapatay ni Sara dahil binunyag ko doon sa kanyang panlalalaki. Di ba? Kung maalala ninyo, di ba? Kaya galit na galit si Sara sa akin. Gusto talaga magpatumba. Naalala nyo yung binunyag ko yung tungkol doon sa basketballista na doon niya binigay yung 125 million niya. Sino ba yun? Nakalimutan ko na kasi. Dito sa screen natin, si Amores. Oo. Di ba? Ngayon, may iba na naman. Alam niyo kung sino? Laging nasa likuran niya to. Ito yung gustong-gusto niya sa likuran niya. Sabi niya, pagka pinawisan ako, punasan mo ako, Diba? Iba na naman yung dinidiskartehan ni Sara. Mag-ingat tayo mga kababayan, pagka mayroong bagong lalaki si Sara, sigurado yan, may bibigyan na naman niya ng bagong ninakaw niyang pera. Kaya yung binigay sa kanya na pondo, ngayon, siguraduhin natin, bantayan natin, baka mamaya magulat na lang tayo, biglang yamon yung bodyguard niya na nandiyan dyan sa likod, Sara ikaw talaga, mahilig ka talaga sa gwapo, Talaga si Sara, ayaw niya ng hindi brand new kasi siguro hindi na siguro tumatayo yung ng asawa niya. Yun ang epekto kapag lagi nagsashabu
No? So kaya kailangan niya ng sariwa at bagong-bago. Sara, sana magtagumpay ka sa plano mo sa akin. Gagamit ka pa ng mga kung sino-sino dyan para lamang ma-corner ako, para lamang malaman kung nasaan ako. Ang galing talaga. Akala naman kasi niya, akala nila hindi natin mababasa, hindi natin malalaman yung kanilang mga galawan. Sabi ko nga, nag-iisip pa lang sila, tayo nakahanda na. Di ba? Pero malabo yun. Yung mga ganitong klase kasi mga statement, pang ano yan, kumbaga, pag pinansin mo yan, wala matutulad lang yan dito kay kay Dado. Dudo. Ano nagtiting naman talaga, Wala tayong makaharap na matinu-tinong nakagahamon, Puro mga komplikado yung Di ba? Kung gusto nyo, yung mga naghahamon sa akin, yung gusto maghamon, basilan tayo. Basilan, may ilang isla doon na meron kaming isla dito banda sa Basilan na walang masyadong tao. So pwede naman daw natin pakiusapan na huwag kayo munang dadaan at mayroong pugutan ng ulo dito. 'Di ba? So ganun na lang, hindi yung pupuntahin mo ko sa bahay mo, address mo, putang ina, mamaya pagpunta namin diyan may nakaano na pala sa akin. Kasi balita ko, silent lang si Sara pero kinasuhan daw ako ni Sara. Kinasuhan daw ako ni Sara. Yan ang pagkakaalam ko. May nakaabang sa akin na kaso. Kaya pag ako nakita na dadamputin daw. Kasi siya na ulo pala kayo di ba? Kaya nga ayoko ng ganoon. Kasi alam naman natin na gagamitin ni Sara kapangyarihan niya. Di ba? Kasi hindi niya matanggap na totoo yung sinasabi natin. Di ba? Kaya gustong-gusto niya makita yun. Alam ko yung mga nag-ano dyan. Si Sara nag-uutos niya kasi atat na atat si Sara talaga. Pero isa lang masasabi ko kay Sara, pagpa-finger ka muna. Ha? Sawa ka muna sa finger ng bago mo ngayon, ha? Okay, mga minamahal ko mga kababayan, sa ating po mga kababayan, please share at saka wag po kayo mag-skip ng ads nang sa ganun makatulong po kayo sa inyong abang lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, pindutin niyo po yung inyong mga notification bells para po sa tuwing tayo po yung naglalabas ng mga bagong mga video is updated po kayo. So dito po kay sino ito? Kay Ulamit, gusto mo rin daw akong galit na galit ka sa akin. Alam mo kasi kapatid, huwag kang hakbang ng hindi ka authorized. Meron tayong rules na tinutupad. Walang niya ka, magkapera ka lang, gusto mo magpagamit sa mga Duterte. Walang niya ka talaga, hindi ka na nahiya sa balat mo. Kung malapit-lapit ka lang sa akin, bunutin ko yung bigote mo pati balbas mo Diba? Hindi na nahiya itong si Ulamit. Hindi siyang opisyal. Ang opisyal talaga ngayon na spokesperson, ito pong si Bong Parcasio. Diba? Kaya nagalit yung national sa kanya. Naglabas agad sila ng statement na hindi totoo yung sinasabi nitong ni Ulamit na sasama kay Duterte yung mga MNLF. Siya lang, baka gusto niya. Dadamay mo pa kami, walang yaka. Yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. Muli po tuloy po sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.